Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matinding pinsala ang iniwan ng Super Typhoon Pepito na naglandfall sa Panganiban, Catanduanes at Dipaculao, Aurora nitong weekend. Gayunpaman, nagsisimula nang dumating ang mga ayuda para sa mga biktima ng bagyo, lalo na sa mga nasa evacuation center. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Yan na talaga yung kanya. Hindi pinatulog ng malakas na hangin at ulan ang mga residente ng Catanduanes at Aurora dahil sa lakas ng hagupit ng Super Typhoon Pepito. Sa dalawang probinsya kasi na ito naglandfall ang bagyo. Sa videong ito, kitang napayakap na lang ang dalawang alis sa isa't isa habang binabayo ng hangin ang malalaking puno. Ang mga kable ng kuryente at poste sa paligid hindi rin sinanto ni Pepito. Binayo rin ng matataas na alon na nagresulta sa gatuhod na baha ang barangay Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Nakakapangilabot na pagsipol naman ng hangin na sinamahan pa ng ulan ang naranasan ng mga taga-Dinalungan, Aurora. Nang hinayang naman ang mga taga-Bagabag, Nueva Vizcaya nang anuri ng baha ang kanilang mga alagang baka dahil sa pagtaas ng tubig sa Magat River. Matapos ang hagupit ng bagyo, bumungad sa mga residente ng Catanduanes at Aurora ang wasak na mga bahay, nabuwal na mga puno at natumbang mga poste ng kuryente. Sa bayan ng Viga, Catanduanes, nagkalat ang mga nabuwal na sanga ng mga puno at mga yero. Ang iba halos wala ng matirhan. Habang makapal na putik at mga tumumbang poste naman ang nagpalala sa transportasyon sa Bato, Catanduanes. Aminado si Governor Joseph Cua na ito ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Catanduanes ngayong taon. Kaya nananawagan siya ng tulong para sa mga residenteng naapektuhan. Sa ngayon po, wala kaming kuryente. Pero yung nagsimula kami ng clearing ng kalsada going to north kasi doon ang tinamaan na masyado. Talagang ang kailangan natin is tulong sa mga hardware materials like yero, plywood. Samantala, patuloy naman na ang pagdating ng mga ayuda tulad ng food packs at hygiene kits para sa mga nasalanta. Sa kabila ng lahat ng ito, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga responder, rescuer at kawani ng gobyerno sa kanilang serbisyo sa kasagsagan ng bagyo. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko na alalahanin ang lahat ng mga biktima ngayong Kapaskuhan, lalo't marami pa rin ang lubog sa baha at nananatili sa mga evacuation center. So, but now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and no water supplies. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.